Ito lang yung mga ano nyo ako. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati at pagpugay sumakad niyang sugod na wala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang patnubay hanggang sa pagsabit ng araw ng paghukom. Alhamdulillah. Una, jazakumullahu khairan sa inyong pag-invite sa lahat ng mga nasa likod ng programa na ito, at saksi si Allah subhanahu wa ta'ala na ang pleasure ay nasa amin sa pagpunta namin dito, inshallah. Makasama namin ang ating mga kapatid, ang ating mga ulama, ang ating mga papa at mga brothers, na magbahagian tayo ng kaalaman, sapagkat ito'y tanda ng pagkabuhay ng mga Islamicong activities na bahagi ng revivalism ng Islam, na which is mamaya titignan natin kung ano yung kahalagahan nun. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghariba fasayauda ghariba fatuba lil ghuraba, o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsimula daw anya ang Islam bilang garib, strange. At sabi ng mga nagpapaliwanag ng mga ahadith, mga mufassirun ng hadith, ang Islam, nagsisimula siya bilang isang bagay na hindi masyadong kilala. Konti ang miyembro, mga mahihirap pa nga nag-start ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga alipin, at madadating niya yung tugatog, Tagalog yun, peak. Ibig sabihin, pinakamataas na antas ng pagkakakilala sa kanya, na mismong mga tao ginagaya yung once in a time ng mga Muslimin, time ng Cordoba. Ang trend, ang Muslim ang ginagaya on that time. Kung ano damit ng Muslim, damit ng mga tao, kahit hindi mga Muslim. Dumarating sila sa tugatog. Ngayon tayo gumagaya sa mga Christian, sa mga non-Muslim. Kung ano uso sa kanila, gagayahin natin. Baliktad nun. In a time ng Islam, dumating tayo sa punto na kung ano yung ginagawa natin, yun yung trending. Kung paano tayo magsalta, paano tayo kumilos, once in a life ng buhay ng ating mga Muslimin. At yun sinabi ng Rasul. Darating tayo ron, tapos, wasayaud gharib, bababa uli siya. Cycle yun. Depende kung ano yung sitwasyon ng mga mananampalataya sa paligid. Kapag mahina kayo, bababa kayo. Pag dumating ulit, at nag-cultivate, lumabas yung mga duat at mga Islamic revivalism, yung mga activeness ng mga programa, tataas uli yan. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, patubalil ghuraba. Yung gharib, pag nandun ka, mamanahan ka, sa jarapil jannah, o sabi ng mga talaga nagpapaliwanag, puno, paraiso talaga yung mga taong dumaan dito sa strangeness na ito. So, ganito nangyayari sa atin. Peak, bababa. At huwag tayong maiinip dyan. Dapat maging bahagi tayo niyan. 1099 nang pinasok ng mga krusada ang Palestine. 1099. Worst massacre. Ngayon nga, may mga missile na noon, wala, espada lang, pero they killed for almost a day lang, ilang araw, ng 150,000 people. Bumabaha ng dugo sa kalsada with sight. Ang hirap nun. Ngayon, hindi. Rocket, kaya Pero noong panahon nila, pumapatay sila sa 1099 nang pumasok yun. At dumating si Salahuddin al-Ayyub, 1187. It took 87 years para lumabas ang isang Salahuddin. Hindi darating ang magliligtas sa Quds ngayon at sa umma natin ngayon manggagaling sa langit. O yan, ligtas mo mga Muslim. Hindi ganoon ang paraan ni Allah. Lan tajid fi sunnatillahi tabdilan. Hindi nagbabago ang sunna ni Allah. Kung ano yung nangyari, mangyayari ngayon. Hindi darating ang Salahuddin sa paligid natin ngayon, o Omar bin Khattab, o sino man, Khalid bin Walid. Hindi darating yan nang galing sa Jannah. Manggagaling yan sa inyo. Dito manggagaling yan amongst us. Ngayon, paano nangyari yung 87 years? First wave,
si Sheikh Zainul Islam, Qadi ng Damascus, Dimashq. Pero ang origin niya ayon sa history from from Afghan. Nung dumating ang mga Crusaders, kinonquer nila yung Palestine, may mga Muslim na nakatakas here and there. Nagwatak-watak sila. Group ng mga Muslim nakapunta ng Damascus at nagstay sila sa Grand Mosque. Nandun si Sheikh Zainul Islam, nakita niya may dugo pa eh. May mga dugo pa yung mga tao. At nakita niya yun at tinanong yun, sabi niya galing kami sa Al-Quds, Palestine. At minasaker doon. Wala pang social media noon. Ngayon, pag nangyari, mamaya alam mo na eh. Noon hindi, nag-travel sila at nandun, humihingi sila ng tulong. At parang walang pakialam ang mga Muslim sa kanila, kahit ngayon. May mga dugo at doon napukaw ang ano niya. This is the first wave. Kailan to? Araw pa lang, o weeks pa lang after the siege, para pagpasok ng mga krusada. First wave. Ang nag-start nito si Sheikh Zainul Islam. Ang ginawa niya, kinlose niya lahat ng mga durus niya, ang mga qadi siya eh. Kinlose niya ang Islamic Center, lahat ng mga lecture tinigil. Bakit? Kasi dapat mag-focus tayong lahat sa Masjidul Aqsa. Tigil ang lahat. Tigil ang Islamic Center, tigil ang pag-aaral, tigil ang lahat tayo. Mag-focus tayong lahat para alamin ang sitwasyon dito. So kinuha niya itong mga biktima, punta tayo sa Baghdad. Nandun ang Khalifa on that day. Punta tayo Baghdad, Iraq. Travel sila. Pagdating doon, gusto namin makausap ang Khalifa. Meron ka bang schedule? Wala. Importante. Hindi. Wait ka. Araw, hindi sila hinarap ng Khalifa. Hindi ito panahon ni Abu Bakar, hindi panahon ni Omar na nakakasama mo sa sala. Hindi. Ang mga Khalifa nun, may sariling chambers na doon nagsasala na tago. Hindi sila tulad ng Abbasin Empire ito that time. Hindi ganun kadali lapitan ng mga leaders nun. Naghintay sila doon. Ramadan yun. Naghintay sila araw, ilang araw. Walang pumapansin sa kanila. No, which is, minsan ganito, mga leaders na iba, mga bansang Islamiko, nag-abstain pa yung iba sa pagboto ng meron pa ako nabaltaan kahapon lang sa ijtima ng Darul Ifta sa o the other day sa Davao. Ang isa sa bansang Muslim Arab, nagpadala ng force sa Israel. Ayaw natin banggitin yung pangalan o bansa, baka tayo Arab country, nagpadala ng tulong sa Israel. Diba? La hawla wala quwwata. Hindi lang ngayon nangyari, dati rin may mga ganyan na. Anong ginawa ni Zainul Islam? Ramadan, Jum'ah. Grand Mosque ng Damascus. Pumunta siya sa harap at kumuha siya ng isang tinapay at kinain niya sa harap ng mga Muslim sa umaga ng Ramadan. Jum'ah! Imagine mo yon. Ngayon lang, punta ka dito, Ramadan, sa malaking mosque dito sa Cotabato at gawin mo yon. Dudumugin ka ng tao. Bugbog sarado ka. Munafik ka. Pero which is totoo, nag-react ang mga tao. Anong ginawa mo? Sheikh ka pa naman, alam ka, itsurong. Sabi niya, galit na galit kayo sa isang tinapay na to. Samantalang ilang araw na kami dito, pinapatignan ko yung kalagayan ng mga kapatid nating Palestine. Wala kayong reaksyon. Wala kayo. Pisan tinapay, kumain ako. Musafir nga ako, pupunta siya, pwede akong break eh. Tapos ilang araw na kami dito, di kami makakuha ng schedule sa Khalifa. Ang Khalifa nagjujuma din nung oras na yun. Kaso meron siyang sariling pwesto doon sa taas. Merong tunnel yung papunta sa palasyo niya. Pagkataon, direkta yun. Pero nandun yung Khalifa. Naririnig siya. At sabi ng historian, eto si Sheikh Zainul Islam, khatib, magaling magsalita. Kaya yung sinasabi niya to, habang it's eloquent in Arabic na maganda pagkakasabi. Kaya lahat ng tao, sakitin. Tahimik, hiyang-hiya.
At subhanallah, ito'y tawfik ni Allah eh. Kasi kung tutusin, gagawin mo yung sa gitna ng mga politician, ngayon gawin mo yun. Gawin, sisenyasan ka lang. O kulong ka. Ngayon, ang dami nakakulong ng mga masyayat natin. Nagsalita ng konti about Palestine. House arrest ka. Ganun ang nangyari sa kanya. Pero yun, may taufik ni Allah. Imbis na magalit ang mga, ang mga politician, natamaan ang kanilang mga puso. Kaya the next Friday, siya na ang khatib. Ngayon, eto na. Doon na nagsimula ang mga hardcore khutbah niya about saving Palestine. Bago pa lang, ha? Al-Quds. So, yun na, tuloy propaganda. Next wave, panahon naman ni Ibn Asakir. Isa naman itong writer. Historian. Gumawa siya ng mga kutub, mga mapwiyat, mga kitab, mga aklat na pinamimigay about Quds. At naka-attract siya ng napakaraming audience. Kilala ang kanyang libro. Sila Ustad Abdal yan, pang historian, mga kilala yan, mga magaling magsulat about sa history natin. At may isa pa, maraming naganap. Kung iisa-isahin natin ang history, may mga jihad na naganap dyan, may mga failure yung iba. Kasi napakalakas ng crusader on that time. Ang Muslim, ang Khalifa, nang sabi nila, ano lang, parang figure na lang. No power at all. Ang Khalifa nung parang may palasyo na lang siya at nakikipag-negotiate kung sino yung malakas para lang ma-maintain yung power. Wala na yung isa. Ganon, parang nabubuhay na lang ang Muslim kung ano ang... Walang pakialam sa Masjid al-Aqsa, walang... Para bang ngayon. Basta ako, okay ako. Bahala sa dyan. Ganon eh. Pero may mga ilang mga sheikh, may mga ilang mga individual, si Maudud Mujahideen, na assassin siya. Ito yung last. Isa itong gumagawa ng mga harakat, no, para laban sa mga crusaders. At ito, inassassin ito ng kapwa Muslim. Pero ano to ni Allah? Kumbaga, hekma ito. Kapwa Muslim, pero yun, nagkaroon ng malaking sanction sa government ng mga Muslim. Nagkaroon ng malaking sanction. Nagkaroon ng chaos sa government ng mga Muslim kasi sila-sila na eh. Isang lumalaban para sa Palestine na, kumbaga ngayon, yan yung mga binabranded na terrorist. Terrorist siya. Kumbaga sa brandingan ngayon. Walang pag-aaral. At pagkatapos, nung nagkaroon ng chaos, sanction, halos bumagsak ang government, saka may sumisibol na mga bagong mga government. Kasi tribes pa lang yan eh. Tribes, ganyan. Kahit may khilafa, ang power talaga is nasa mga sultan. Kung sino yung mas malaking tribe, na maraming army. Ang khilafa nun is figure na, wala siyang strong army eh. Ceremonial na lang, symbolic na lang ang khilafa nun. Pero ang power nun, nasa mga sultan na, kung sino yung mga may tribes na malaki, maraming lalaki at maraming sundalong kaya i-prepare. At biglang pag-chaos ng government nun, may sumibol na isang promising na tribes. Ito yung Zengid Dynasty. Na ang leader nila on that time is Imaduddin az-Zengi. Naaamoy nyo na si Salahuddin yan pag nababanggit na ang Zengid Dynasty. Pagkatapos ni Imaduddin, si Nuruddin, siya na yung mismong nagtarbiya. Pero pag-aaralan mo yung Zengid Dynasty, isa itong tribe na punong-puno ng mga ulama, mga duat. Kita mo yung mga paligid nila, puro mga madrasa, wala ka, pag pumasok ka sa loob, puro usapan, puro Islam. Yun yung paligid na yun. Kailan na-develop ito? Almost 80 years na. Mula pero nung panahon ng pagka-conquer ng Crusaders, tunod-tunod ang wave, haraka. Mananalo, matatalo, may lalabas. Pero dito sa bandang huli, nung malala na yung gulo, may mga pinapatay na may assassin. Minsan sa Baghdad pa, ayaw nila talagang pakinggan yung mga tao na pumunta doon at magpadala ng sundalo sa Palestine. Nagkaroon ng rally matindi sa Baghdad na halos sinisira na ng mga tao ang mga properties o structures. Bakit? Ang sabi ng mga historian, ang Muslim nagiging chaotic kapag ayaw makinig ng mga leaders.
nag-stay na ako sa palasyo ko. Meron pa ang isang scene dahil may isang tribes doon na malakas din ng mga Muslim, nagbabayad pa ng sila pa yung nagbabayad ng jizya sa sa Crusader. Pero nung nagkaroon ng isang tribe na ang paligid is Islamic revivalism, walang abang pinag-uusapan kundi Islam, kundi paano makuha ang codes, paano ang tamang akida, doon lalabas ang isang bata na ang isip nakafocus sa kung ano ang tamang gawin, ano ang tamang akida. Hindi galing sa Salahuddin. It is 80 years, 87 years in the making. Maraming fitna, maraming mga namatay, maraming mga kaya yung mga nabibiktima ngayon sa gera, it's part. Talagang may reward si Allah, kaya nga may shahid sa atin. Minsan kailangan dumating yung fitna na yan para magising ang mga Muslim. Kailangan dumating yung fitna para maalog ang mga Muslim. Pag nagising ang mga Muslim, kita nyo ngayon, kanya-kanyang rally, yung mga hindi nagsasala dati, nagpupunta na sa masjid. Diba? Pag ganyan na nakikita natin yung mga ganito, may activities tayo, sa kabila may lecture, pwedeng meron ng ilang mga sign. Meron ng activities na nagaganap, meron ng ihya'uddin na tinatawag. Pag na-start na yan, huwag tayong umasa na may Salahuddin kagad bukas. Maaring anak mo yun. Maaring apo mo yun. Pero dapat, pag lumabas sila, yung paligid na nakikita nila, binubuhay ang din. Hindi yung papadala mo pa sa Davao, sa Manila para mag-aral. Nandito sa Cotabato, mga Muslim, padadala mo sa mga tao walang Muslim. Yung anak mo, kailangan, ang paligid niya, binubuhay ang din. At mga anak mo, na yung din ang mahalaga kaysa sa anumang bagay. Eh tayo, pag medyo magkaroon ng pera, padadala natin sa abroad yung anak natin na wala namang ka-Islam-Islam doon sa lugar. Di ba? Pagbalik dito, ikaw patuturuan ng natutunan niya rin sa West. Hindi ganun. Pag ganun, wala pa. Palayo tayo, wala pa tayong aasahan. Baka 100 years pa tayo. Pero kapag may Islamic activities na, may mga tao na nagre-revive. Ngayon, maaring yung mga tao na nagsisigaw, sabihin natin extremist. Pero 1 day, 2 day, 4. Sila Bonifacio nun, mabanggit ni Ustad ang history natin, di ba? Sila Jose Rizal, sila yung bad boy nun eh. Sila yung against the government nun eh. Di ba? Even in time of Marcos, the old Marcos, ang Aquino kalaban. Nung nagkaroon ng naging Aquino, si Marcos na naman ang masama. Ngayon, Marcos tayo ulit, Aquino na naman masama ngayon. Diba? I mean, gusto natin dumating ang Salahuddin, simula tayo. Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ni Allah ang kalagayan ng umma natin ngayon kung hindi natin babaguhin ang sarili natin. Hindi ba? Kung ang punta mo sa masjid, wala pa rin nagsasala. Ba't tayo aasa ng pagbabago? Ano, magic? Diba? Isa sa sign yan, sabi ng isang Yahud na philosopher, Yahud! Sabi niya, hindi nyo pa kami kaya matalo. Kasi bakit? Noong time no kayo yung nananalo sa amin lagi, kung gano'ng karami ang nagsasala ng Jumaa, gano'n din karami ang tao sa masjid ng Fajar. Yun ang sign nila eh. Kapag nakita namin na kapag Fajar at ang Jumaa, pareho ang dami ng tao, yan, that's the time. Matatakot na kaming mga Yahud. Pero kung hindi pa, ang Fajar natin, puro matatanda lang, puro mga senior natin, isang soap lang, hindi pa mapuno, bakit tayo aasa ng ngayon? Kunot tayo ng kunot, dua tayo ng dua, galit tayo ng galit, pag-uwi sa bahay, di tayo sasala. Ano silbi nun? Kasama ka sa rally, meron ka pang tali dito, pre-Palestine, at di ka naman nagsasala. Paano darating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba? Puntang nakaraan sa Luneta, masya Allah, galit mga tao eh. Oras ng sala, wala nagsasala. Diba? I mean, mali ang ating perception. Ang din ang binubuhay, hindi galit ng tao.
pag nabuhay ang din, subhanallah, inna nasrullahi qarib. Ang tulong ni Allah malapit na. Pero hanggat ganito ang sitwasyon natin, subhanallah, magpatawag ka ng symposium. Walang dadalo. Diba? Pag walang merienda, kapag tanggalin ito merienda next week. Tignan natin kung sino yung matibay. Ay, hindi. Of course, ito, sabi nga natin kanina, mas gusto natin ng quality kaysa sa quantity. Diba? Ang mga Muslim, subhanallah. Kaya kapag gusto natin dumating ang salahuddin, maging part tayo ng in the making niya. In the making niya. Simulan natin ang paligid natin na puro Islam ang pinag-uusapan, puro. Walang problema, latan sa nasiba kapit dunya. Magtrabaho tayo, magpayaman tayo, para gamitin natin sa ating agama. Para gamitin natin sa ating din. Subhanallah, si Omar bin Khattab, binigay yung kalahati ng kanyang kayamanan at kalahati ang iniwan niya sa pamilya niya. Mas matindi si Abu Bakar. Walang tinira. Wala talaga. Pero sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi lahat ng tao tulad ni Abu Bakar. Baka mamaya, bibigay mo lahat sa Islam, tapos saka ka manghihingi sa iba. Manlilimos. Diba? Heavy ka. Mabigat. Diba? Hindi. Dapat lumabas ka. Kaya nagagalit si Omar bin Khattab nung pagdating niya sa masjid, ang daming mga tao doon, nasala ng sala, walang ginagawang iba, kumbaga, hanap buhay, livelihood mo. Hindi ko pinalalabas niya ng masjid, lumabas kayo, maghanap buhay kayo. No problem doon. Kailangan alam mo yung hak ng din, yung hak ng buhay mo, hak ng family mo, hak. Yan ang Islam eh. Diba? Waja'alnakum ummatan wasatan. O, hindi tayo extreme lahat na, pero kailangan alam natin kung ano yung focus, ano priority natin, ano yung dapat natin gawin. Diba? Hindi ka masyado la taghlu fi dinikum. Huwag ka maging extreme sa iyong din. Diba? Kaya dapat alam natin ibigay. Ngayon, tayo nananawagan tayo ng ng awareness, ihya'uddin. Pero hindi tayo nananawagan ng hatred. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko kayo pinagbabawalan makipagmabutihan sa people of the book. Ibig sabihin, by default, kailangan mabuti ka sa Christian at mabuti ka sa mga Yahud. Walang anumang aral sa Quran na magsasabing galit ka sa Yahud, na galit ka sa mga Hudyo. Bakos, ang meron nakalagay sa Quran, Yahud ang galit sa atin. Wala tayo na asyad doon nasa dawatan lilladina amanu, al-Yahud. Hindi ka makakakita ng mga merong masidhing galit sa mga believers, kundi sa mga Yahud. Hindi sinabi na Allah, kayong believers, magalit kayo sa Yahud. Ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, etong mga Yahud, galit sa inyo. Hindi ba? Kaya wala tayong aral, wala anong aral na makikita natin na tayo dapat magtanim ng hatred sa kanila. Well, in fact, hindi lahat. Hindi lahat. Merong mga pagkakataon na minhumul mu'minu, walakin aktarahum fasiqun. Merong mga bound to believe sa mga grupo. And marami. Even in United States, may mga grupo ng mga Yahud na kontra sa Zionism. May mga kontra. So, dapat natin malaman yung mga bagay niyo. Kailangan ang isang Muslim, alam niyang timbangin yan. Hindi lahat galit. Ang pinapanawagan natin dito, awareness, ihya'uddin. Buhayin natin ang din natin. Hindi tayo, galit tayo dito, hindi natin alam kung bakit. Which is yun yung nagagamit ng ibang may masamang kaisipan na gamitin ng emotion ng mga Muslim para mag-create ng mas malaking problema para sa atin. Kaysa mag-focus tayo sa galit, kaysa mag-focus tayo na buhay ng din natin. High time ngayon. High time. Unang-una sa sarili natin, i-reflect natin, ano ba kulang sa akin? Yung sala ko ba tama? Yung mga bagay i-reflect mo, yung din ko ba, evaluate mo yung sarili mo. Then yung grupo, yung pamilya nyo, yung grupo natin, lahat ba tayo iisa ang ating tinutungo? Ito yung gusto natin.
lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hindi mo maa-attain ang pinakamataas na kabutihan, albir, hanggat hindi mo kayang i-sacrifice, ibigay ang mga bagay na kaibig-ibig sa iyo. Yung ayaw mong bitawan, hindi yung barya-barya. Yung mga bagay na ayaw mong mawala sa iyo, handa kang i-sacrifice. Handa mong ibigay. No, hindi yung tulad na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yushakum al-umam, no, an tadaa alaikum kama tadaa al-aklatu ala qasyatiha, o kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, na nangangamba ako sa darating na araw, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na gagawin kayong parang pagkain ng mga malalaking taong gutom, na parang itong ng mga bansa na ito, pag-aagawan tayo na para tayong pagkain na para silang mga taong gutom. Yun ang mangyayari sa atin. Para ba tayong isang plato, yan ang mga Muslim, at darating yung mga 10 mga malalaking taong gutom at mag-uunahan sila. Ganun kayo, sabi ng Rasulullah. Sabi ng mga sahaba, hal min killatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah, dahil sa araw na yon kami ba ay konti? Sabi la, bal antum kathir, subhanallah. Sa panahong yun, marami kayo. Grabe. Oo, ilan tayo ngayon? Ang dami ng mga Muslim ngayon, ang yayaman, ang lalaking bansa, ngayon, ang New Europe daw, nasa Middle East. Walakin na kung buta, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero para kayong buta, kaguta style. Ano yon? Parang yung mga dumi sa ilog na inaagos, na wala kang magawa kundi sumama lang sa agos. Yung kayo. Bakit? Kasi nangibabaw na sa inyo yung wahan. Ano yung wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pagmamahal masyado sa dunya at muhi sa kamatayan. At sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtatanim si Allah ng para bang isang klaseng pride sa puso ng mga non-Muslim, na para bang walang kwenta ang tingin nila sa mga Muslim. Walang kalakas-lakas. Ang konti-konti ng Yehud sa Israel, nakapalibot lahat ng mga Arabs dyan. 22 Arab countries. Pero takot silang lahat doon kasi nilagay ni Allah sa puso nila, no? At inalis yung izza sa mga Muslim. Hindi na sila kinakatakutan ngayon. Bakit? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yung hubbud dunya, sobrang pagmamahal sa dunya, na tuwing pipili ang Muslim kung din o dunya, lagi niyang pinipili ang dunya. Kahit sa trabaho lang, tanggal ka ng hijab para ma-promote ka, tanggal ka agad, walang isip-isip. Diba? Ano gagawin mo? Hindi ka pwede hingi ng hingi. Marami yan, magtatanong ng patwa, ayaw kasi hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makapagsala sa trabaho, baka pwedeng lahat na lang salahin ko sa bahay. Pag dumarating sa atin yung bagay na mamimili tayo, pinipili natin lagi ang dunya. Kahit man sa puso natin minsan ng Islam, pero sa sobrang hina natin, guta Israel, lagi nating pinipili ang dunya, hubbud dunya, not unless illa man haram rahimahullah. Maliban sa talagang sinacrifice lahat. Sino man ang mag-sacrifice, no, para kay Allah, bibigyan ito, papalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam. Kaya minsan pag humihingi ng payo, titignan mo muna, depende sa pag minsan napakabagong Muslim, ang hirap. Nagtatrabaho sa pawn shop, sabi mo resign ka agad, bukas wala nang makain, babalik siya, sisihin ka. Hindi siya marunong hindi pa niya alam para magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag nakita, matagal na sa Muslim, laging dumadalo sa lecture, Ustad, mag-resign ka! Wala akong makakain bukas, siya na bara sa iyo. Depende sa mo. Diba? Pero paano tayo magtitiwala kay Allah? Tawag ito, yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la wa may yattaqillaha, sino man daw ang matakot kay Allah, ibig sabihin you preferred Islam over haram, takwa yon, halal over haram, piliin mo. Yung iba haram na magtatanong ka ng patwa, Ustad Abdul Fattah, pwede bang loan mag-loan sa GCash o magsanla ng tambunting ng kasi gipit na kami. Ang linaw naman haram. Pero naghahanap ka ng Pero kapag iniwasan mo yun,
Kahit na alam mong malalagay ka sa alanganin, yun ang takwa. Wa may yattaqillaha. Matakot ka kay Allah. Sige na, bahala na. Yaj'al lakum makhraja. Bibigyan ka na ng makhraja. Ano yung makhraja? Makhraja, exit yun eh. Pero ang ibig sabihin ng tafsir nun, solusyon sa lahat ng problema. Ibig sabihin, pag dumating sa yung isang bagay, makhraja, meron kang lagusan, meron kang exit, meron kang wayarzuquhu min haythu la yahtasib. At bibigyan ka ng risk. Haythu la yahtasib. Di mo makwenta. Sabi ng mga tafsir, di mo alam saan galing, di mo alam kung paano di naubos. Yun ang baraka, yun ang risk. Diba, sweldo mo, liit-liit. Diba? Isang linggo na, meron pa. Pero meron yung iba, nanalo sa sabong. Laki-laki, bukas wala na. Hindi mo alam, pera wala na. Yung tawag dito, yung electronic na. Diba? Kasi wala yung baraka ni Allah. Kailangan takwa. Sacrifice mo lahat at ibibigay sa inyo Allah subhanahu. Ganon din sa ating panahon. Kailangan willing tayo ibigay ang mga bagay na lahat. Lahat ng mga bagay, iuna natin ang Islam. At subhanallah, ibabalik ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, kausap natin mga Muslim. Ganito dapat natin kausapin ng mga Muslim. Pag non-Muslim, pag bagong embrace, pero pag Muslim na kausap mo, direct. Buhayin natin ang Islam. Sa puso natin, sa paligid natin. Subhanallah, darating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Perfect sa atin. Lagi tayo magtatawba, lagi tayo magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. I-involve natin ang sarili natin sa da'wa, sa mga activities. Ilagay natin sarili natin. Once a week, ilagay mo sarili mo sa isang 7 days, magtrabaho ka. Once a week. Lagay mo kung ano special. Mashallah, ang ating mga content creator, mga vloggers ngayon, mashallah. Meron ng mga sabayan natin yung mga vlog. Ang daming bangsang moro vloggers ngayon na walang kwenta-kwenta. Diba? At ito, tayo dapat willing kami magbigay sa inyo ng seminar o diba? Nga pala, dapat mag-aral kayo ng IT. Yung page namin ni Ahmad na-hack talaga ngayon. Hanggang ngayon, tinatrabaho pa. 120 yung followers ko, 900,000 yung kay Ahmad. Ngayon, na-hack. Hindi namin makontrol. Tapos meron na, Ahmad Javier. 900,000. Pinakamaraming followers na dayang Pilipino. Almost 1 million yung bumabalang nung namatay siya. Oo, na-hack. Tapos, meron akong isang page na-hack din. Nasa 35,000 yung Arlisala. Na-hack din yun. So, ewan ko kung sabotage. Kasi yung last na page ko na 120, kinabukasan pagkatapos ng pagbakbak sa Palestine, yung paghutba ko sa Ecoland ng tungkol sa Palestine, kinabukasan di ko na makontrol yung page ko. Sabi ng mga ibang brother, baka merong So, Allahu alam, pero isama natin lagi sa dua yung mga content creator natin na Muslim na para sa da'wa. Pagalingin niyo yung sarili niyo sa paggawa ng content dahil sila nagpapagaling sila. Pinapagaling nila. Huwag tayo masapat lang sa kailangan mag-develop tayo ng magagandang equipment, ng magagaling na mga content creator para i-represent natin yung Islam. Pagalingin nyo yung mga sarili nyo patungkol sa bagay. At di masama. Da'wa yan. I-enhance nyo yung paggawa ng mga content, yung mga live na yan, yung mga bagay na yan. Yan ang kailangan natin. Huwag nyo tipirin. Kung meron tayong kakanan at meron kaya magdaam, i-suportahan itong mga ganitong klase, gumamit ng mga camera talaga, yung mga sound system, kailangan yan. Huwag natin dyan, pinaparating natin is mensahe ng Islam. Unang-una dyan, kailangan maganda audio. Ngayon pa naman, 10 seconds. Kung mahook mo ang viewers mo ng 10 seconds, swerte mo. Kasi ang bilis ngayon, reels. Pag nakita kang wala, ganun lang, tatanggalin ka na. Ang bilis niyan. I-scroll ka agad kapag gano'n. Yung sa YouTube naman, yung ang tawag sa YouTube, yung, di ba, Reels sa Facebook, may TikTok, merong mabilis lang, gano'n. Kaya, kung gusto nyo, mashallah, maraming content creator dito, gawin yung very professional. Yung pagtingin, kailangan i-hook nyo ang inyong mga viewers in 10 seconds. Pag na-hook nyo sila ng 10 seconds, hindi na sila aalis. Pero mga 3 seconds pa lang, ililipat na nila yung channel mo, magulo, blurred, mahina ang audio, ma-overexpose, diba?
Pero pag kitang ganyan, pogi ka kagad. Masya Allah si Brother Rashid. Ganda ng audio. Pas may mga, maririnig yung mensahe natin. Pero kapag okay, Islam naman yan, si Allah tutulong dyan. Walang ganun. Diba? Pagalingin mo yung mga bagay. At suportahan yung mga yun. Meron tayong mga dapat ginagawa yung ano yan. So, alhamdulillah muli, maraming salamat sa ating mga brothers. At nawa ay ma-invite uli kami rito. Nawa ay hindi kayo na-disappoint sa aming pagpunta rito at nakapag-share kami ng kaalaman sa inyo at na-inspired namin kayo. Minsan, mga alim at mga talibul ilman nandito, minsan, hindi kami nandito para turuan kayo. Nandito kami para magpaalala sa inyo. No? Ang tawag dito, ang kailangan natin is to padakir pa inna dikra tanfaul mu'minin. Hindi kami nandito para magturo. Alam namin mayroong mga at kayo mga nauna sa amin kasi ako, especially ako ibalik Islam. So, nandito ako para i-share ko, i-inspire kayo yung bagay na natutunan ko at alam kong ang alam nyo sa Islam is sapat for you to become a good Muslim. At inshallah, i-remind lang natin lagi yun. I-remind lang natin yun. So, napaka-mubarak na itong lugar na ito. Nararamdaman namin yung ganda ng ambience, ganda ng mga tao, maganda yung paligid. No, hangin, nakikisama, Diba? Di mo kailangan ng aircon. No, ng mga brothers at lahat ng nakikita natin yung baraka subhana. Sana dito magsimula yung salahudin dito manggaling sa lugar na ito. Dito manggaling isa sa mga tao dito ang salahudin na magliligtas ng pasamboro natin dito at hanggang papunta ng Palestine inshallah. Pero hindi tayo nananawagan ng extremism. Lagi ko sinasabi yan, baka tayo mabranded na naman. No? Alam natin ang din natin, alam natin na wala tayong ilalabag at tayo ay diretso, wala tayong kailangang katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala. So, maraming salamat sa inyo at huwag natin kalimutan ng dua sa lahat ng mga tao na nandito, nasa likod nito, nagpapalakas ito at dua sa mga kapatid nating nasa Israel, ay nasa Palestine. At huwag, okay, kunot, pero mas maganda sa sarili, sa sujud, lahat ng mga bagay. So, maraming salamat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.